Inilibing niya ang lahat ng 24 niyang sanggol. Tapos, ginugol niya ang natitirang buhay niya para siguraduhin na walang ibang ina ang makakaranas ng ganoon. Isa-isang inilibing ni Orleana Hawks Pocket ang kanyang mga anak sa matigas na lupa ng bundok. Bawat bato ay tanda ng isa pang pagtatapos na hindi kailanman nagkaroon ng saysay. Isa pang paalam na binulong sa katahimikan na walang ibinalik. Ipinanganak siya noong mga taong 1844 sa North Carolina. Sa edad na 16, nagpakasal siya at sinundan ang kanyang asawa sa liblib na Blue Ridge Mountains. Isang lugar na may nakamamanghang ganda at walang tigil na hirap. Masama ang mga daan, malayo ang tulong. Kapag may nangyaring masama, kadalasan ay nagtatapos ito ng masama. Noong 1862, dumating ang kanyang unang anak, isang babae, si Julia Ann. Sa maikling panahon, tila kumpleto ang saya. Hawak niya ang kanyang sanggol. Inisip niya ang mga taon na darating. Tapos, dumating ang sakit, mabilis at walang awa, at nawala si Julia Ann. Inilibing ni Orleana ang kanyang anak, at kahit papaano ay nagpatuloy. Tapos nangyari ulit, at ulit. Ang ilang sanggol ay nabuhay lang ng ilang oras. Ang ilan ay hindi nabuhay. 24 na beses, nagdala ng pag-asa ang kanyang katawan. 24 na beses, ibinalik ang pag-asang iyon sa lupa. Walang doktor na makapagpaliwanag kung bakit. Walang gamot na makakapigil dito. Ngayon, naniniwala tayo na ang arch disease ang hindi nakikitang magnanakaw. Pero si Orleana ay mayroon lang mga tanong at kalungkutan na umalingaw-ngaw sa kabundukan. Gayunpaman, patuloy ang buhay. Nagluluto ng pagkain. Nagtatrabaho sa lupa. Ang sakit ay tinago sa loob dahil walang espasyo para bumagsak. Tahimik niyang dinala ang kanyang kalungkutan dahil ang tahimik na pagtitiis ay inaasahan sa mga babaeng tulad niya. Tapos, bandang 50 taong gulang siya, nanganak ang isang kapitbahay. Why? Humaba ang gabi. Hindi madaanan ng mga daan. Walang doktor ang makakarating sa kubo. Puno ng takot ang silid. Naghintay ang lahat ng tulong na hindi darating. Humakbang si Orleana. Hindi dahil sa pakiramdam niya ay malakas siya, kundi dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maging mag-isa kapag nakasalalay ang isang buhay. Ang gabing iyon ang nagbabago ng lahat. Mula noon, siya na ang babaeng ipinapadala ng mga pamilya kapag nagsimula ang panganganak sa dilim. Naglakad siya ng milya-milya sa ulan, snow at lamig, sa makipot na daanan ng bundok, dumarating na pagod pero matatag. Hindi siya kailanman humingi ng bayad. Minsan binibigyan siya ng pagkain o tela. Minsan wala talaga. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay nabuhay ang isang ina, na umiyak ang isang sanggol at patuloy na huminga. Sa susunod na 50 taon, nagpaanak si Orleana ng mahigit 1,000 sanggol sa mga kubo na may lupa ang sahig, gamit lang ang kanyang mga kamay, ang kanyang kaalaman, at isang kalooban na pinatalas ng pagkawala. Hindi siya kailanman nawala ng isang ina. Hindi siya kailanman nawala ng isang bata. Ang babaeng naglibing ng bawat isa sa kanyang sariling mga anak, ang nagtiyak na walang ibang haharap sa parehong kapalaran. Nabuhay siya hanggang sa edad na 90 at namatay noong 1939, habang dahan-dahang nagbabago ang mundo sa labas ng kanyang mga bundok. Matagal na ang nakalipas, mahina pa ring binabanggit ng mga tao ang kanyang pangalan. Shackstein.5. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito, sasabihin nila. Noong 2012, pinarangalan siya ng Library of Virginia bilang isa sa Virginia Women in History. Sa wakas ay inilagay ang kanyang pangalan sa mga tala at dingding. Pero ang tunay niyang pamana ay hindi kailanman naisulat. Nabuhay ito sa mga unang iyak, sa mga inang nakaligtas nang hindi sigurado ang kaligtasan, sa mga henerasyon na umiiral dahil pinili ng isang babae ang pag-ibig pagkatapos ng kapahamakan. Paulit-ulit, lumakad siya sa gabi para ang iba ay makapagsimula ng kanilang buhay sa umaga.